inshallah siya po ay magiging maayos, no? Kung sakasakali siya po ay tatravel nila sa ibang bansa. Medyo marami-rami na rin po. Marami nang nag-PM, tumawag sa akin, yung mga kapatid nating Kristiyano at Muslim. Magkakaisa po ngayon. Yes, nag-coordinate po tayo sa ating mga kapulisan at kasundaluhan at siyempre sa mahal na mayor pala, sorry. Okay naman po, kasi ito naman po ay ang hangarin lang po natin dito ay prayer rally. So ibig sabihin wala naman siguro manggugulo kasi nga po prayer rally lang po para po sa ating mahal na former president. Masakit kasi although wala pang nakikitang warrant of arrest from ICC, no? Wala pa po. Medyo nagulat din tayo. Sa katunayan nga, kay Ate Gemma from Davao, nagtawagan kami na nagulat na rin kami na bakit inaresto si Presidente, former President Roa Duterte. Na wala man lang tayong nakitang doon sa link ng ICC na warrant of arrest for Duterte. No, na sana po hindi po itutuloy kasi medyo may katandaan na po ang ating former president na baka hindi kakayanin. So ibang bansa dadalhin siya na na baka hindi kakayanan ng kanyang katawan kasi sa kasalukuyan po mayroon po siyang karamdaman. Sobrang masakit, nasaktan. Sobrang sakit na yung taong gumawa ng mabuti sa ating bansa ay pinapahirapan. At alam niyo ho, ngayon talaga kailangan talaga ng tulong ni President Duterte ng taong bayan, taong bansa ang suporta. O naman po, siyempre po sa totoo lang, no, kung hindi po ako nagkakamali, si President Duterte po ay siya po ay ipinagpatuloy po niya ang gobyerno ng BARM hanggang sa lumago itong leadership ng BARM hanggang sa ngayon. So alhamdulillah hindi namin nakakalimutan yon. Unang-una nabigyan tayo ng katahimikan sa bawat barangay o bawat munisipyo o cities. No, nabigyan tayo ng magandang wala na po masyadong gulo, no, sa bawat barangay dahil po sa kanya. At matinding dumaan sa atin nung pandemic, no? Isipin natin buong bansa, no, buong Pilipinas po nagkanda hirap-hirap po tayo. Hindi po tayo nakapagtrabaho ng maayos pero nabigyan pa rin ng ating mahal na former president na tugunan pa rin yung problema ng Pilipinas. Actually, ito po yung grupo namin na talagang nag-inisyatibo na wala po kaming expect na darating na mga politician, na malalaking politician, no? Wala po kaming inaasahan na darating dito. Kasi alam namin nakikisabay sila siyempre sa gobyerno ngayon, nag-aalanganin po sila. Pero ako, katulad ko, hindi po ako mag-aalanganin dahil malaki po yung utang na loob ko po bilang isang punong barangay nung kapanahon ng Papunin Duterte. Talagang big check na binabalot ito talaga ng politika. Bahid politika ito. Pero itong ginagawa natin, walang bahid politika ito ha. Pwede akong kasuhan o pero wala. Ito po yung atin lang dito ay suporta at manalangin po tayo na nasa maayos ang kalagayan ng ating former na presidente. Siyempre sa lahat ng sumusuporta sa Duterte at nagmamahal sa Duterte, pumunta po kayo dito at makilahok sa ating programa ngayong gabi. Kasi nga po, kung hindi po ako nagkakamali, kasabi po natin ang Pasay City, Manila, Quezon City, kasabi po natin ngayong gabi na to. Kaya tinapos lang po natin yung prayer natin, sambayang natin sa Tarawih. Alhamdulillah, may kasabay po tayo ngayong gabi.